Mukhang hindi pa rin sumusuko itong Converge Fiber Xers na makuha yung first round pick ng Terra Firma kahit na sila mismo ay ang balita ay nagtatank na rin. Dahil sa ngayon mukhang merong proposal itong Converge na isang 3-team trade kung saan kasama ang Terra Firma at ang San Miguel Beer. Ang mangyayari dito, makukuha ng San Miguel Beer si Shawnee Winston at si Jeyo Ambohot. Samantala naman ang Converge makukuha yung first round pick ng Terra Firma at ang Terra Firma naman makukuha itong si Simon Enciso at si Vic Manuel. Itong si Jeyo Ambohot ay isang stretch 4 yan. 6'7", ang laro ay parang si Troy Rosario. Kaya mapapakinabangan ng San Miguel Beer dahil ito ay merong 3-point shooting at bata pa. Samantala naman si Shawnee Winston mapupunuan yung pagkawala ni Simon Enciso. Actually, kung titignan nga natin, hindi na kailangan actually masyado ng SMB itong si Enciso dahil loaded na sila dito sa mga guards. Samantala naman, itong Terra Firma, kung makukuha si Manuel at si Enciso, mga scorer yan. Samantala, of course, itong Converge, if ever na mapunta sa kanila yung number 1 pick ng Terra Firma, magiging maganda ang posisyon nila sa darating na draft. Bukod dun sa kanilang sariling first round pick na projection ay mataas, ay makukuha din nila yung pick ng Terra Firma. Siyempre, ang San Miguel Beer depende yan kung tatanggapin nila ang ganitong trade offer. Kailangan ikonsidera ng SMB kung may makukuha ba sila dito sa darating na draft na kasing husay o mas higit pa dito kay Shawnee Winston at kay Jeyo Ambohot. Siyempre, ang tinitignan dyan ay ito si Justin Baltasar. Pero ang problema kasi, kung hindi naman ite-trade ng Terra Firma yung first round pick nila dito sa Converge, baka hindi rin mag-apply sa draft itong si Baltasar. So yan ngayon ang pinag-iisipan ng SMB kung tatanggapin ito o hindi. Sinabi ng Barangay Ginebra na hindi nila papalitan itong si Tony Bishop at happy na sila sa performance nito. Pero mukhang naninigurado ang management sa kahit ano pa mang posibilidad. Kaya dahil dito, iniisip ng iba na baka kumuha sila ng isang backup import just in case lang na biglang hindi gumanda ang laro nitong si Tony Bishop kasi hindi pa sigurado sa twice to beat advantage ang Barangay Ginebra. At kung malalagay sila doon sa twice to beat disadvantage, lalong medyo magiging mahirap yung kanilang posisyon. So ang tinitignan daw nila ngayon ay kunin bilang standby o backup import itong si Shabazz Muhammad. Ibig sabihin, itong si Shabazz, hindi naman directly papalitan agad itong si Bishop. Titignan muna ng Ginebra yung magiging performance nitong si Tony Bishop dito sa kanilang mga natitirang laro. At kung maging maganda naman at manalo Barangay Ginebra, hindi na nila ito papalitan. Pero kung biglang bumagsak ang laro nitong si Bishop ay ipapasok nila itong si Shabazz Muhammad. Ibig sabihin gusto ng Barangay Ginebra na masiguro na malakas yung kanilang performance ngayon at kung kinakailangan ay magpapalit sila ng import dahil syempre gusto ng Gene Kings na mapanatili yung kanilang consistent performance. Kahit itong si Justin Brownlee ay hindi na babalik ngayong konferensya, mukhang malabo na talaga, ay gusto siguraduhin ng Ginebra na meron silang mahusay na import. At itong si Shabazz, nakita naman natin yung naging performance niyan nung naglaro dito sa San Miguel Beer. Kaya sa tingin ko hindi ito magiging problema. Of course, kinakailangan din nilang tignan ngayon ay kung paano makaka-apekto ito sa chemistry ng Barangay Ginebra. Dahil itong kay Tony Bishop, nakita naman natin maganda samahan nito doon sa mga local players ng Gene Kings. Kaya tignan natin kung magiging mahusay rin ang performance nitong si Bishop at itong iba pang local players lalo na ngayon at merong backup team port na naka-standby sa Ginebra. Aba, meron pang isang kupunan ngayon na interesado dito kay Jason Perkins at yan ay ang Meralco Bolts. Itong Meralco ay hindi masyadong nababanggit pagdating sa mga trades pero ngayon mukhang gusto rin nilang kunin ang star power forward nitong Phoenix Fuel Masters. At ito ay paano lalo pang lumakas yung kanilang kupunan ngayon. As it is, ang focus ng Meralco ngayon ay kukuha sila ng bagong import dahil si Lofton nagkaroon ng injury. Pero pagdating ng Philippine Cup, yan din daw ang tinitignan nila ngayon. At kung sakasakali ay kinakailangan nilang kumuha ng isa pang import para mapalakas yung kanilang all-Filipino lineup. Well, ito si Perkins obviously hindi import yan pero yung style ng laro niyan minsan akala mo import dahil sa sobrang husay. Kaya masasabi natin na malaking addition talaga ito si Perkins kung sakasakaling makuha siya ng Meralco Bolts. Siyempre, hindi magiging madali yan dahil mataas ang asking price dito nitong Phoenix Fuel Masters.
Pero mukhang handa namang magbigay ng players itong Meralco para makuha siya. Hindi pa natin natitiyak kung sino i-offer nitong Meralco, pero ang pagkaalam ko kahit sino daw doon sa team ay willing silang i-offer except siguro yung ito si Raymond Almasan. Kasi kung si Almasan ang iti-trade ng Meralco, sigurado center din ang gugustuhin niyang kapalit. Dahil gusto ng Meralco as much as possible ay meron silang mga big men katulad ito si Almasan at ito si Brandon Bates para pantapat sa mga higante ng Hinebra at ng SMB. Kaya sa ngayon yan ang titignan muna natin, pero mukhang maliwanag dito. Itong si Jason Perkins, kahit natatahimik yung mga trade speculations tungkol sa kanya, ay gusto pa rin nila itong makabalik o makuha ng MVP group. Sa ngayon, kahit in demand si Perkins, umaayaw pa rin ang Phoenix dun sa mga trade offers. Pero kung maganda ang ibibigay ng Meralco, wag na tayong magulat kung ito nga ay mapunta dyan. Kahit meron pang kontrata ito si Perkins, mukhang determinado ang MVP group na makuha ang kanyang serbisyo para mapalakas yung kanilang lineup ngayon at sa mga darating pang mga konferensya. Samantala naman, itong Blackwater Bossing ay baka magkaroon na ng revamp. Nakita na natin na natambakan sila doon sa huli nilang game ng Northport. At sabi ng iba, tama naman yung ginagawa ng Blackwater kung ikaw ang MVP group dahil syempre gusto mo na makuha ng mataas yung kanilang first round pick. Pero mukhang magkakaroon ng reorganisasyon dito sa koponan at baka magkaroon sila ng mga panibagong players. Nakita na natin binitawan ito si Joseph Taha at itong si Rashawn McCarthy. Itong si JP Casio hahawakan pa raw nila, pero yung ibang players dyan baka mawala. Hindi rin natin natitiyak kung gaano pa katagal dyan ito si Christian David at yung iba pa nilang mga players. Siyempre, itong pagre-revamp dito sa Blackwater ay nakadikit yan dito sa mga pagbabago na mangyayari sa TNT Tropang Giga. Kahit kasi pabalik na ito si RR Pugoy, mukhang gustong magkaroon ng pag-aayos o rebuilding itong TNT dahil nga dito sa walang katapusang issue kay Mikey Williams na hanggang ngayon ay wala pa rin. So sa ngayon yan ang tinitignan itong TNT Tropa. Unang-una gusto na nilang mawala itong si Mikey at naghahanap na ng kapalit. Pangalawa, gusto rin nilang tignan kung paano magiging sitwasyon dito kay RR Pugoy kung yung laro niya ay magiging katulad pa rin nung dati. At syempre wala nga ito si Eram at may injury si Kelly Williams. At kapag nagkaroon ng revamp sa TNT, siguradong damay ang Blackwater. So sa ngayon yan natitignan natin. At dahil nga eliminated na itong Blackwater, abangan na lang natin kung ano magiging mga aksyon ng koponan dahil magkakaroon sila ng mga pagbabago sa players. Sa coach siguro wala pa naman dahil bagong-bagong appoint pa lang yung kanilang coach ngayon. Pero kinakailangan natin tignan ay hindi lang yung mga players, kung hindi baka magkaroon ng pagbabago dito sa kanilang pagkuha sa mga free agents o di kaya naman dito sa mga draft picks na alam natin kadalasan tinitrade ng Blackwater. So sa ngayon, abangan natin ang mga pagbabagong mangyayari sa koponan na ito. Shout out kay John Ray Mark Itzuela, kay OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay RG Bueno at Dalina family, Donel Santiago, si Reden Elena, Laila at Ponbon Lansang, Kagawad Katsakino Dukusin, si Ronald Berbosidad, si Jonald Malyari, Edia Garcia, Michael D., si Luis Alon, binabati din natin si John Cantos, Jason Mendoza, Ireneo Salangsang, Dexter Domer, Edwin Carmona Jr., Joseph Pineda, si Enju, at pinabati din natin yung si Jonel Alagon at si Lino Valles family at ang iba pa nating mga taga-subaybay.